Diyos maray na hapon sa gabos po na nakatutok digdi sa satuyang namumutan na estasyon ng Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Fonasher, kitan mag-iribanan. Ngunya na aldaw ni na Miyerkules, September 4, digdi sa sarong oras na naman na paghiling kan mga importanteng issues na sa tuyang pinag-aagihan, sa tuyang nahahampang sa urwal daw, and at the same time inihiling niya ito mga katiwala ang perspective kung ano ang mga opinyon, mga kuro-kuro kan manday lain ng mga tao, and inihiling taman po syempre kung ano ang Christian perspective, kung ano ang pananaw kan sa tuyang inang simbahan. So yan mga katiwalaan sa tuyang programa ngunyan na digdi sa programa nagtutukaron niya to digdi sa tuyang programa no ining perspektibo sa gabos po na naabot kan sa tuyang broadcast syempre sa paikan sa tuyang DCTV channel 2 nayo po ang Veritas TV sa pagiman po kang Radyo Veritas Legazpi sa tuyang Facebook page, and of course sa pagikan sa tuyang YouTube channel na Veritas Legazpi. Tama ba ya Mike? Veritas Legazpi. So i-check po nindo kami sa mga platforms na iyan and subaybayanan sa muyang mga programa. Yan. Kasuhapon po, kapiestahan kan sa tuyang secondary patron, digdi sa tuyang diocese, si Saint Gregory the Great, San Gregorio Magno. As in, nakisumaro kita, pinagtaon niya to na live, hali po dyan sa tuyang cathedral. And kasuhapon, kadakol ng mga padi, ano po, sabi ko nga ni Kasubago habang nag-concelebrate ako, sabi ko, gari may ordination. Ito po, kadakol ng mga padi, pinagtauan man niya to ni doon, ki-highlight itong launching kan sa tuya na taonin pamamahala, Year of Stewardship, digdi po sa satuyang diocese. So mapuon po iyan, nagpuon kasuhapon, and all throughout the year hanggang sa November 2025. So yan po ang pinagtauan niya itong doon kasuhapon itong launching kang Year of Stewardship. Kasuhapon sa sermon ni Monsignor Chris Bernarte, no, pinagtauan niya nin pagurup-hurup, pinagtauan niya nin kalinawan itong tema na simbahan nin mga katiwala, nangangataman, namamahala. No, pinagtauan niyang doon duman sa iyang sermon, nakita pinagtiwalaan, we are entrusted kan kadakol na mga balaog, kan kadakol na mga regalo, kan kadakol na mga grasya na hali sa satuyang mahal na Diyos. Ang satuyang role, no, kabang nakaresibi kita kaining mga regalo na inimang katiwala, iyo na pangatamanan niya to, asin pamahalaan nin mahusay. No? Iyo inida ang proper na response duman sa kadakol na mga grasya kan mahal na Diyos. Paano niya to ini mas mapapararom? Nagtao duman si Mons Chris kan sa iyang mga pagatid-atid, manunungod duman sa conversion, no, konbersyon in puso. Natalikudan itong pagkamakasadiri, itong indifference na inaapod, no, so gari bagaday kang pakilabot sa imong palibot, no, kundi matukalan ito nin sense of responsibility. Ining conversion of the heart, pinagtatauan kay ining duon ang responsibilidad niya to bilang mga katiwala. Pero dahil lang na duman natapos, ano po? Igwa dapat nin hararom na pagmakulog. Yan. Compassion. Nagabus kita, tinatauan nin oportunidad as in responsibilidad na atamanon ang gabos na linalang. Bako sana sa mga regalo na naresibi niya to, personal,
So sa tuyang mga talento, so sa tuyang mga skills, so sa tuyang trabaho, sa tuyang pamilya, etc. Kundi ang gabos na linalang. Lalong-lalo na itong mga maluluya. Kung siring kay ini, igwa pang pakatulo. No? Co-responsibility. Duman sa sermon ni Bons Chris, no? Pinagtauan doon ining paghiras sa responsibilidad. Ining sa tuyang pagiging steward, ining sa tuyang pagiging katiwala, sa tuyang pagiging tagapamahala, sa roda ining paghiras sa responsibilidad na minimidbid niya to ining interconnectedness kan gabos na linalang. Asin nagtatabang kita sa gabos na may buhay. Asin pinapasiguro niya to na sa mga masunod na henerasyon, makakatamasa man kay ining mga regalo na hali sa mahal na Diyos. Dangan pinagtauan doon ni Mons Chris itong 5 aspects, no? Initiatives para digdi sa taunin pamamahala. Yaon duman su environmental stewardship, economic stewardship, health stewardship, technological stewardship, and cultural stewardship. Siguro as this year of stewardship unfolds, mas masasabutan niya to asin mahihiling niya to ang manlain-lain ng mga aktibidad na papanginutan kan sa tuyang Diocesan Commission on Temporality sa mga aspeto na ini. Nagpuuna nga ni kita, na-mention ta na kang Monday, nagpuuna kita kay ining season of creation. Asin madanay ini nagkapirang bulan, tanganing tauan nin importansya ang environment, ang mga kreatura. Pagabot man duman sa ekonomiya, no, sa salud, asin teknolohiya, asin kultura, igwamanin mga certain aspects kan sa tuyang pagiging gifted ang iha-highlight. Tangani na mas masabutan niya to ini. So all in all, magayon so ginibo na opening kay ining Year of Stewardship kasuhapon. Ano po, kung di po kamo nakaduman sa cathedral, at least nakadangog sa radyo kay nakahiling sa TV, sa internet, sa Facebook, pwede po ninyong balikan. Tangani na mas magsarumsom. Ano po, ining mensahe sa satuya, no? Magayon nga gari ano itong sermon ni Mons keynote address na hiniling, no, in a very good sweet kung ano ining taunin pamamahala. And hopefully ang satuyang diocese makapag-inspirar na taday man dapat magpundo sa simbahan sana, maka-inspirar sa gabos na stakeholders, but sabihin kita gabos, kung paano talaga niya ito pamamahalaan ining regalo, mga magagayon na regalo, kan sa tuyang mahal na Diyos. Tanganing pararumon niya ito mga katiwalaan pagurup-hurup na iyan, kukuntahan mga nagkapira na mga sinurat, no, manunungod sa tema na iyan. Yan ang sa tuyang tutukaron, makaliskay ni nagkapirang pais. Ayan mga katiwala, minabalik kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Sa girara, ini po si Father Kevin Fonasher. Ining kang November 2021, sarong pagurup-hurup na may titulo na Stewards of Earthly Riches. No? Pinagtawan niya kay ning autor nin mas hararom na pagpapakahulugan itong ebanghelyo
susug kay San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 1 hasta 2. Anong yaon digdi? So pagsabi bagay ni mang katiwala ni Jesucristo duman sa iyang mga disipulos, no? Ang saro ngayanin mayaman na may tagsadiri, igwanin sarong suruguon, na, who has reported to him for squandering his property. Kaya pinaapod kay ning kagsadiri, so sa iyang suruguon, as in hinapot, ano ngayong nadadangog ko? Tumang sa imo. You prepare a full account of your stewardship because you can no longer be my steward. Yan. Okay na yun eh. So, na-mention niya ito mga alat-alatong tanas na. Baka mag-report na. Na-mention niya ito mga katiwala, itong parabola. No? Hali duman kay San Lucas, susug kay San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 1 hasta 2. Ining gospel passage na ini, pinagsasabi sa tuya na ini daang mayaman na may tagsadiri, iyo an mahal na Diyos. Asin kita so sa iyang steward, so sa iyang pinagkatiwalaan. An enot daang adal na pwede niya itong manudan, digdi, iyo an pag-manage kan mga material na bagay digdi sa kinaban. Ang pinaka-enot na pag-irumdum sa satuya na ang mahal na Diyos, iyo ang tunay na may tagsadiri kan gabos. Kita mga katiwala sana. Pagsabi ng katiwala, pinagkatiwalaan, no? Bako yan sa tuya. So when it comes to all that we own, all our money, all our possessions, bako po yan nyato. We are not the complete master of these material things. Pero kadakla na sa satuya, ano po mang katiwala, araw kainan pag-iisip. Ako ay nagparapagal kan, Father, magpatindog ka na 7 eskalon na harong. Ako ay nagparatipid sa sadiri ko, tangan isa na mabakal ko iyan, na 4 na motor. Ako ay nagparatipon, kaya nakwarta sa bangko. We remain attached to these material things.